Alam ba kung sino? Sino yan? Ito po, ipanunood namin sa inyo. Ang kanya Announcement? pong announcement po ito. Ba? Mahalaga na dapat po ninyong mapakinggan ang kanyang announcement. Ready na? Announcement ni Boying Rimulya. Ayun. Ito po, panoorin natin ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Boying muna, Boying sinasabi, Boying. Boying. Well, si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder, sir, diba? Ha? Plunder yung pending. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Magpapail na ng kaso. Nakahanda, nakatakbo. Kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating congressman na si Mike Defensor kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng din hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun, nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta, at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto to sa palatuntunang ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil sa nais na mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nelson, Ng COMELEC. Oo nga. At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang Paglabag. walang tumutol. 6-0. Oo. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Election, Kung pag-uusapan natin yung mga batas may kinalaman sa eleksyon at ang pagdodonate, wala po. Pero, sabi pilit nga, na binubuhay. pilit pong binubuhay. Ang punto naman daw ng ombudsman, kasi daw, kung nagbigay ng kontribusyon kay Senador Marcoleta, baka ang kapalit, meron naman daw impluensya si Senador Marcoleta na pwedeng kapalit nung perang ibinigay sa kanya. So yung palang iniisip mo pa lang ay pwede nang basihan para sa mag-file na ka ng kaso. Parang diba? ganun daw ang batayan nila. Kasi kung siya ay senador, kasi incumbent congressman siya noon Di ba? Kaya lang, patapos na yung termino. Patapos na po yung Papasok termino. pa ng senador Oho, at saka hindi rin sa pwedeng mangako na, hindi, ako mananalo kasi pag nanalo ako, ganito, ganyan. 32 sa, Ayan nga. sa survey. Ibig sabihin, ang ginawang batayan ng ombudsman dyan ay hindi talagang ebidensya, kundi batay lang sa kanilang, anong tawag doon? Hula. Hinuha. Hinuha. Kasi ang hinuha nila, nakaka-impluensya sa Senador Gagamitin pa lang sa kalokohan. Ang hinuha nila Dahil ito ay mai-impluensyahan. Maaari ito ay suhol. Kasi hindi ka naman pwedeng manuhol. Wala naman ang kapalit di ba? Wala kang wala kang pangyarihan Sabi nga ng mga matatanda, wala kang probetso dito. Wala kang mapoprobetso. At saka bukod dyan, ang punto natin, kung ang campaign donation ay bibigyan mo na ng kulay kahit na wala ka pa namang ebidensyang ito ay may kapalit, therefore, lahat ng campaign donation, pwede mong maging basihan para
kakasuhan yung mga tumanggap nito. Alam mo, mapanganib itong bagay na ito, ha? Ay pagka pumayag ang Sandigan Bayan na may probable cause yan, Oo. pag kakasuhan ko lahat ng mga kakasuhan ko lahat ng may Lahat ng campaign tumanggap donation. ng Oo. ng campaign donations. Ikaw At saka kung- yung iba pa, hindi na nga nang dideklara eh. Ayun nga. Kaya nga ang punto dito ni Senador Marcoleta, bawal na pala maging transparent ngayon. Ayun nga. Lahat ng mga tumanggap ng campaign donation na hindi nagdeklara ng kanilang donasyon, na kanilang tinanggap, yun pa ang absuelto. Ang problema sa ombudsman, Oo. Jen, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya eh. Kumpara Well- doon sa kaso na mayroong hard evidence, may witness, may mga Oo. picture, may video, mayroong sinumpang salaysay. Ang sabi kasi ng ombudsman, Nelson, kami ho, may karapatan kami kahit na napanaginipan lang namin, pwede kami mag-imbestiga eh. Aba, pwede naman. Kasi motu proprio power ng ombudsman, ganun, kahit na sinulat mo na sa ticket ng bus, Oo. di ba, tapos na itapon mo yung ticket ng bus, Aha. nakuha ng taga-ombudsman, Oo, gagawin uy, niyang meron ebidensya. daw ganitong nakawan sa ganito. Ay, imbestigahan to. Oo. Ano ang batayan mo? Nakasulat sa ticket ng bus eh. May ganun. Kaya lang, Jen, sa isang tao kasi, ang priority ng isang tao, doon mo siya makikilala eh, di ba? Ay, well, Doon ka ma-identify. Halimbawa, ang priority mo ay paggawa ng mabuti, edi mabuting tao ka. ay syempre. Oo. Pero kapag ka ang priority mo ay pagkakasuhan, Oo. ang nagsasabi na at nagtuturo kung sino ang sangkot sa flood control, Oo. protector ka ng flood control mastermind. Yun ang, hindi mo rin maalis sa isipan ng tao yun, ha? Yun ang hinuha natin. Yun ang hinuha ng iba, ng mga Eh, ating mga kababayan. Ang problema ko ngayon dyan, saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa hinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Wala. Impeachment mo, i-file ka ng impeachment complaint laban sa ombudsman. Hindi ba pwedeng- Kasi impeachable official yan eh. Mahirap namang ganon dahil sa, siyempre, mahabang Proseso, proseso. oo. Hindi ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? Ay, i-announce ko na. I-announce ko na yan. Hindi ba? Hindi ba pwedeng doon sa ombudsman mismo, doon sa tapat nila, doon ko sabihin na, kinakasuhan ko yung ombudsman nyo. Bakit? Kasi mas inuuna pa niya yung batay lang sa hinuha niya eh. Kaysa doon sa kaso na may matibay na ebidensya, may witness, Oo. merong ebidensya, may mga dokumento. Oo. Ba't kukunin mo, unahin mong kasuhan Yun na nga. yung... Bigla ko ito rin naalala, Nelson, noong DOJ Secretary pa si Secretary John Vic, Boying Rimulya. Oo. Kasi dati, di ba, nung siya hindi pa DOJ Secretary, maraming kaso ang DOJ na laging talo. Oo. Kasi hindi daw airtight, hindi, meron silang Ayan tinatawag nga, eh, di ba? tama. Oo. Kaya tinataas niya yung evidence level Yes. na isasampan ng mga piskal sa Hindi, mga hindi ka korte. basta-basta mag-kapile ng Hindi, kaso hindi, kung hindi ko may nga. butas, di ba? Well, oo, Kasi hindi pwede. madi-dismiss eh. Yes, sayang lang yung effort nila. Kaya dapat daw airtight, talagang matibay na matibay. Oo. Para pag isinampa ng piskal, ng DOJ sa korte, dapat guilty yung kinakasuhan nila. Yes. Kasi pero- magsasayang ka lang ng resources eh. Yun na nga, yun ang Magpapail ka ng kaso, walang kakwenta-kwenta eh. Sayang Oo. lang. Pero ngayon sa ombudsman, parang naiba ang Hindi. Sitwasyon. Kaya nga yung kaso ni Senador Joel Villanueva, napak-hinog na, pero hindi pa pinapail kasi hinihinog pa lalo. hihinugin pa lalo. Ganun ba? Yun lang nakapagtataka, bakit yung hinog na ay pinapahinog pa, Oo. samantalang itong iniisip mo pa lang, Kinakalburo pag hinog. ipapail mo na. Pinihinog sa pilit Ayan Well, sabi naman sa part naman ni Senador Marcoleta, nakahanda naman daw po sa magpa-aresto Ayun nga. sabi niya, Wala talagang wala kasi po. yun po yun ay utos ng korte. Halimbawa, At di ba? yung mga law Oo. enforcers naman ay sumusunod lang sa utos ng korte. Kasi pag hindi nila sinunod dyan, mabigat ang kasasapitin ng ating mga law enforcement agency. No? So, Totoo yun. Oo, wala tayong problema kung yan ay talagang umusad. Oo. Ang problema natin ay yung ombudsman, kung bakit siya ganon, di ba? yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganon dyan eh, na, hindi nyo ba naisip yun, mga babayan? Oo. Merong flood control anomaly. Ang tibay ng mga batayan Ang nila. laki, ang daming mga witnesses. Witnesses. Kahon-kahon ang ebidensya nila dyan. Tapos unahin mo yung malit na kaso na ilang milyon yan, Jen? 75 million pesos. 75 million compared doon sa billion, trillion. Oo. At ito,
ninakaw kaba ng bayan. Totoo. Itong kabila, maliit na halaga, hindi pa ito pera ng gobyerno. Ito pa ay donasyon ng pribado. Private money to. Hindi ito galing sa pera ng taong bayan. At hindi ka pa sigurado nung naaayunan ka ng Sandigan Bayan dahil pagka inayunan ka nga, magkakaroon ng dilema na Oo. kung pwedeng gawing basihan yan, yung campaign donation, Oo. paano yung ibang tumanggap ng donasyon? Ayan. Paano kung mag-file din ng mga kaso yon? At saka ito daw kasong ito, Nelson, test case ito kasi first time Yun na nga. merong ganitong kaso. Ayun nga, oo. Sabi nga ni Senador Marcoleta ay Sige. kauna-unahan sa kasaysayan daw nila. Ang problema mo dito, kung lalabas lang sa pagkatay plunder, kung ikaw yung imbestigahan at pwede ka nang ipag-utos na arestuhin. Kasi walang Oo, kung bail recommended. No bail recommended, plunder, Nelson. Ewan ko So, lang dyan kung merong huwes Oo. na nag-aral ng napakaraming taon at nagkaroon ng karanasan sa pagdedesign ng kaso, Oo. ang papanig sa ganyang paghahatol Bagay, na no? yan ay may basihang kaso. Bagay, no? Kasi sa mga korte, kapag ka humingi ka ng, di ba, sa ngayon ba, kumbaga yung pagkaraniwang korte, i-assess ng hukom Di ba? O, tama ito. Matibay ang batayan mo. Sige, magpalabas tayo ng warrant of arrest. Yun. Pero kung makikita ng korte na parang walang kasaysay-saysay ito Oo. first time. Ayun, lalamukusin yung... pati ako kalasangkapanin mo pa ako Idadamay mo pa ako sa... Kasi Diba? nga, Ganon. mapapahiya rin yung hukom pagka yan. Halimbawa, Oo. Halimbawa, nag-prosper. Tapos nahatulang pang guilty. Oo. Merong panahon niyan para iakyat sa Supreme Court Ay, totoo. pagka sinabi ng Supreme Court, hukom, bakit mo pinayagan itong walang mapapahiya kasi yung kapag kaya na nakarating pa hanggang doon sa kaitas-itasang hukuman at siniyasat na ito ay politically motivated Oo. case. Ganon. Nagpakasangkapan kayo. Nagpakasangkapan. Pero Mali yun. ako naman, so tingnan natin, due process of law. Tingnan natin ang proseso ng batas.